Hello po mga katambay, si Kamanong pong muli dito sa Tambayang Makabayan. Kamusta po kayo? At ngayon po, pag-usapan po natin na dito naman po sa mga departamento ng ating bayan, ang mga issue naman po sa ating pera na loto, mga katambay. Pakinggan po natin si Loto. Ito po, tingnan natin. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Over the No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito? Yung sa 600 something million? Relax lang. Easy. We'll get there. Sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa... Yan, putulin na po natin mga katambay. Yan po ang issue sa loto mga katambay. Talagang sa panahon ni BBBM may issue sa loto. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang issue sa loto hindi ganyan eh. Ngayon po dumadalas ang nananalo sa loto. Okay naman po yun eh. Okay naman po yun kung maraming nananalo sa loto. Kaya lang kung wala anomalya ang ating kukumentuhan yung anomalya, di po ba? Bakit po ganon? Kasi kahit naman i-research mo yung mga history ng mga loto sa buong mundo, tanging Pilipinas pa lang nakakagawa ng record na napakaraming nananalo ng loto. Di ba last time for how many peoples yung nanalo? Di po ba? Last year, napakaraming nanalo loto, di po ba? Tapos sunod-sunod. Tapos ngayon, nanalo na naman po ngayon, di po ba? Nagiging question na nga. Itong usapin na ito sa loto mga katambay, talagang ito po, kung talagang tututukan ito, dapat ito ipaimbestigahan lalo sa NBI, di po ba? DOJ, itong mga ganitong anomalya. Kasi kung kay Pangulong Duterte ito, mga ganyan anomalya, patututukan niya na yan, di po ba? Tingnan natin kung ano magagawa ng Senado, lalo ang isa pang magiting nating senador na magaling, di po ba? Napakagaling. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, mga katambay. Yung mga magagaling na senador. Yun nga po, nakapagtataka, ang loto natin, hindi natin malaman, komento ni Kamano, kung talagang may anomalya sa loto. Di po ba? Ang lalaki kasi ng pera dyan, mga katambay, sa loto. Di po ba?
Talagang hindi birong pera ang pinaglalabanan dyan. Kung totoo yung sinasabi ni Senador na mismong mga tropa daw nitong si Secretary Mel Robles, ang mga nananalo sa loto. Meron pang sinabi ang senador na nangangapital ng 30 million para lang sila manalo dun sa 698 million nung nakaraang bolahan ng loto. Pwede ka mga pital, di po ba mga tambay? Pagka ganun kalaki, tatamaan mo sa loto. Kulang 700 million, mga pital ka ng 30 million. Laki pa rin ang panalo, di po ba? Pagka ganun nga, talagang malaki ang chance na manalo nga kung mga kapital ka ng 30 million, di po ba? Tapos sabi ni Senador, di umano, kagrupo pa nila. Di po ba? Di po ba isang yan, sindikato? Hindi po kaya, nagtatanong lang si Kamanong, hindi po kaya sindikato ng nakapasok dyan sa loto? Saka sa PCSO, mga katambay, di po ba? Pera-pera. Di umano, meron din nagsasabi na malaki rin na naitulong nitong sekretary ng loto ng PCSO na si Mel Robles sa nakaraang kampanyahan ng Pangulong Marcos. May mga report o di umano na nag-donate siya ng 30 million, sa campaign ni BBM. Kaya nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya nagbabawi? Kasi kaya naman na itatanong ni Kamanong, paano mo babawiin? For example, yung 30 million, magkano lang kita ng mga sekretary sa PCSO, di po ba? Isama na natin malaking bonuses. Di po ba? Hindi mo mababawi yun kung magpapalabas ka ng ganung, di ba? Nagtatanong lang si Kamanong kung totoo yung mga ganong naririnig natin na ibabalita. Pera yan ako man, di po ba si Kamanong, maglalabas ba ako ng 30 million walang balik. Hindi ako negosyante noon. Ito kasing negosyante karamihan naman kasi ng mga politiko natin, may mga business po yan, lalo yung mga taong gobyerno. Karamihan po mayayaman, di po ba? Yung karamihan po mga talagang may mga bilyonaryo pa nga dyan, di po ba? Ano po sa tingin nyo mga katambay? Ako'y nagtatanong din sa inyo mga katambay. I-comment nyo na ang loto ba natin ngayon tama o maganda pa ba ang pagpapatakbo ng loto natin ngayon? May chance pa bang manalo ang mahihirap sa loto mga katambay? Kasi ang issue ngayon sa loto, mga peke na nanalo di po ba? Peke. Kaya mag-isip-isip din po yung mga tumataya sa loto, panatiko ng loto. Baka po tanong ni Kamanong ginagatasan na lang kayo ng mga mayayaman. Di po ba? Taya tayo ng taya, sila naman pala mananalo. Di po ba? Isip-isip din po. Di po ba? Yun lang po mga katambay. Mag-iiwan po ako ng tanong. Ano po sa tingin nyo mga katambay ang issue ng loto? Di po ba? Nagkomento na si Kamanong. Muli po mga katambay, si Kamanong po dito sa Tambayang Makabayan. Ingatan nawa po tayo palagi ng may kapal. Muli po nag-iiwan. Mahalin natin ang Pilipinas. Kaya natin to mga Pilipino. Laban lang. Bye-bye.